Capriccio na gawa na aking magaling na kapatid. Napakadali ng lunas. Sa pamamagitan ng hukay na lupa, isara ang ilog Pasig. Andiyan na si Ama. May isa lang ang masisiguro ko, na kahit kailanman, hindi ko ibibigay ang gusto nila hanggang sa hindi nila nakikita ang nagawa ko. Sandali lang! Ikaw sa aming mundo ko! Ang mga bahay, hanapin kami sa natin! Sandali lang! Ito sa tingin niyo! Sa oras na makita namin ang pagmama, sisigaw kami ng mulay! Pang-apat at panghuli, isang kagimbal-gimbal na pagpapagintay. Gagawin ko po ang lahat ng kahit anumang gusto niyong kapalit. Nakikita niyo ba yan? Yan ang Puente del Capriccio na gawa na aking magaling na kapatid. Hindi yan natatapos dahil sa pamimitas na marunong sa agham. Pero tingnan niyo, buo pa rin at malaban sa bagyo at sa lindol. Hindi ko naman sinasabing wala kayong katutuyan sa inyong sinasabi dahil ang mali ay nasa lawa. Eh wala naman kasing matinong lawa dito sa Pilipinas. Napakadali ng lunas. Humukay ng isang matuwid na kanal na naglalago sa Maynila. Sa pamamagitan na hukay na lupa, isara ang ilog Pasig. Sa ganitong paraan, naiiwasan ang pagtaas ng buhangin na pumipigil sa daloy ng tubig. Ginoong Simon, ang inyong panukala ay nangangailangan ng pagkasira ng ilang kabayanan. Sirain kung ano ang dapat sirain. Paano ang perang ibabayad sa mga manggagawa? Biti ng mga bilanggo, hindi sila babayaran. Hindi sapat ang mga bilanggo, Ginoong Simon. Patulungin ang mga matatanda, kabataan at mga bata.
Pagdalhin sila ng mga kasangkapan at pagkain. Ang Simon, baka magdulot na kaguluhan ang paraang nais mong ipatupad. Kaguluhan? Naging magsik ba ang mga taga-Egypto? Naging magsik ba ang mga bilangong Hudyo kay Titus? Akala ko ba'y alam niyo ng mga kasaysayan? Ginoong Simon, hindi po taga-Ehipto o Hudyo ang inyong haharapin. Ang lupain ito ay di mag-isang naging magsik. Noong panahon ng mga taga rito, ay pinipilit sila magakot ng kahoy upang maging daong. Kung hindi lamang sa mga pari. Hindi! Naghimagsik sila noon. Ang isang masamang panaginip ay maaaring Hindi. Ang nasabi ay nasabi na. At kayo, Padre Sibila, huwag na kayo magsalita ng Latin at iba pang mga kahangalan. Kung magkaroon ng himagsikan sa bayan natin, anong kabuluhan ninyo mga praile? Pagalagayin ng itik ang lahat ng mga naninirahan sa baybay ng lawa, kasama ang mga susong kinakain ng itik. Nang sa gayon ay lumani ang lawa at papabuti ang takbo ng sasakyang pagtubig gaya ng mapuntaw. Maaari ko pang may lathala ang iyong panukala. Si ano? Kumusta ang laki mo, anak? Lalong lumala. Pinapataas nila ang halaga ng binibigay na buwis. Isipin mo na lang na lumalaki ng mga buhaya. Magagawa nila lahat dahil sa ako'y mangmang at walang sapat na lakas para lumaban. May isa lang ang masisiguro ko, na kahit kailanman, hindi ko ibibigay ang gusto nila hanggat sa hindi nila nahihigitan ang nagawa ko. Tay, ano na si Tano? Lalaban ako sa korte. Kung mananalo ko sa usapin, mapapauwi ko siya. Ngunit kung hindi, kakalimutan kong maisa pa akong anak. Ano nga pala sabi ng tiyo mo kay Paulita? Ayun, pinagsabihan na naman ako tungkol sa pag-aasawa. Sinabi ko si Paulita ay maganda, may pinag-aralan, bagamat lila na. Ngunit, may tsahe na pakasungit. Sinabi mo rin ba yan? Pinapahanap nga sa akin ang tiyahin ng kanyang asawa. Basilio, kumusta ka na? Sino naman siya? Siya pala si Isagani, ang matalik kong kaibigan. Kumusta na si nalawigan? Ang sabi nila, naghihirap na daw ang bayang yun. Kaya wala nang bumibili ng alahas. Dahil hindi naman kailangan. Ngunit nabalitaan ko halos lahat ng pagkura sa simbahang doon ay hawak ng mga paring Indio. Kung gayon, naisip kong ang mga praile ay nagpapakamatay para makuha ang pagkukurahan. At ang mga Pransiskano naman ay nagagalak sa maralitang pagkukurahan. Halika, uminom tayo ng serbesa para sa kaulad ng inyong lalawigan. Matamis inumin ang tubig. Ngunit nilulunod nito ang alak at serbesa. Nakapapatay ng apoy at kapag pinainit ay nagiging singaw. At kapag pinagalit ay nagiging baha. Kuminsang pinasakasa ang katauhan at bala sa buklay. Magaling na sagot. Si Padre Camora ay hindi mapaniwalain at palabiro. Baka akalain niya itanong sa akin kung kailan magiging singaw ang tubig o magiging dilubyo. Ito ay magiging singaw kapag inapuyan. At kung lahat ng maliliit at hiwa-hiwalay na ilog ay sama-samang bumuhos dahil sa udyok na kasawian, ito ay magiging dilubyo. Puro pangarap at panaginip.
iyong ama, sisiguraduhin namin sa ilalim ng hukay nyo na siya makikita. Wala ka! Sige, subukan mo. Baka isama kita sa hukay ng iyong ama. Sige, Preso Tales! Noon, sa dako noon, ayon sa mga kawal na tumugis kay Ibarra, tumalon sa bangka at sumisid ng malapit na siyang abutan. Sa bawat paglabas ng kanyang ulo sa tubig, ay pinapakutupan siya ng Guardia Civil. At ngayon, halos 13 taon na ang lumipas ng nangyari. Kung gayon, ang kanyang bangkay ay nasumama sa bangkay ng kanyang ama. Napakamurang libing! Oh, Ginoong Simon! Namumutla ka ata! Huwag mo sabihin nahihilo ka! Ang dating malalayan ay natatakot sa tubig! Ko, alagaan mo ang sarili mo ha. Pansamantalang aalis mo na ang pinakabaganda niyong apo. Isipin niyo lang na kayo natutulog at sa pagdilat ng inyong mga mata ay balik na sa normal ang lahat. Yung kompleto na tayo ni Basilio at tatay. At sa pag-uwi ni Ama, pakisabi ko sa kanya na tuloy ako sa pagpasok sa eskwela. Marunong pong magsalita ng Kastila ang amo ko. Kaya't sigurado matututo ako sa pinakamurang halaga. Sige po. Alis na. Oh, kumusta penitente? Anong nangyari sa iyong bakasyon? Okay lang naman. Alam mo, bakasyon ako sa Tiana. Nandiyan pa ako ni Patrick Amora.
Ang daming alam na kasiyahan, tulad ni Padre Capo. Uy! Ano nga pala nangyari kahapon? Walang pasok kahapon. Nung kalawa. Huwebes yun. Pista opisyal ng paaralan kapag linggo at Huwebes. Hanap niyo ba? Hindi ko alam. Pero, isa lang ang sigurado ko. Ano? May listahan ng mga nandoon. Ha? Sariwang-sariwa pa ang lahat sa aking isipan. Sobrang sakit ang naranasan ko sa kagubatang ito. Nay! 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 Hindi! Inay! Sinong nais sumagot? Sinong nais sumagot? Yun ay, unti-unti ko nang natutupad ang aking mga pangarap. Sana daman ninyo ang kaligayahan tulad ng aking nararamdaman. Si Ginong Simon at si Ibarra ay iisa? Ikaw lamang ang tangi kong iniisip, ang lagi kong panaginip. Nagtampo ka ba sa akin? Bakit? May dapat ba akong ikatampo? Wala. Pero kaya lamang ako pumunta doon at pumayag na sumama kay Juanito ay upang makita ka. Halos hindi mo nga ako mapansin dahil sa mga gagandang babae doon. Baka gusto niya magpakasawa si Juanito. Alam mo, sa tuwing nakikita ko ang kabundukan,
nakakaramdam ako ng kalayaan. Totoong mahal ko ang paglilibot, pagsasaya, pagtatampisa kasama ang kalikasan. Bago pa kita nakilala, ito na ang una kong naging pag-ibig. Darating din ang panahon na magkakaroon ng daang bakal patungo sa aking lalawigan. Kailan pa? Baka matanda na ako. Darating din ang katarungan sa atin. Totoong nabigo kaming mga mag-aaral sa pagsulong sa isang interes. Ngunit nagpatuloy naman ang tagumpay ng ibang hanay. Paano? Paano kung walang mangyari sa inyong pinaglalaban? Kinig ko balita. Kung sakali mang walang mangyari, umamatay ako. Huwag kang magsalita ng ganyan. Alam kong mamamatay ako man. Dahil alam kong sasabihin mo sa buong daigdig nang may pagmamalaki na Itong bangkay na ito, ang pinakagwapong bangkay na ipinaglaban ng karapatan ng inang bayan. Ay tayo magkasama. Ang puso ko'y ibibigay lamang sa'yo. Ito ang aking pangako. Mula ngayon hanggang magpakailan pa man. Anong Simon? Nalaman mo ang isang lihim na hindi dapat malaman ng iba. Buong buhay kong tinago ang lihim na ito para sa aking mga binabalak. At kung ikaw ang dahilan ng pagkasira nito, handa ako pumatay ng mabuting tao. Totoong ako ang lalaki nagpunta dito. 13 taon na nakalipas. Umalis ako sa bayang ito upang magpayaman at masay katuparan ng aking mga plano. Dahil ayaw akong mamatay, ay hindi nakikita ang pagkadurog ng kanilang mga butos sa ilalim ng lupa. Ikaw, pareho tayong tinapakan na parang isang putik. Hindi mo ba naiisip na pareho tayong biktima ng kanilang kalupitan? Wala ka bang planong magiganti? Hindi mabuting paghiganti ng dahil sa galit. Sa tingin mo ba, galit lang ang nararanasan natin? Anong ginawa mo sa alaala ng iyong ina't kapatid? Wala akong magawa. Wala akong pera. Wala akong silap. At maaaring mangyari sa akin ang nangyari sa aking ina't kapatid. Halimbawang tulungan kita. May mangyayari pa ba sa gagawin kong paghiganti? Mabubuhay ba kahit gibla ng buhok ng aking ina't kapatid? Sa gagawin ko, marami ang posibleng madamay. Ngunit maaari mo maiwasan ang nangyari sa iba. Magagawang bigyan ng katarungan ang sinapit ng ating mga mahal sa buhay. Ang pagpapaubaya ay hindi isang kabutihang loob. Sa halip ay nagtutulak ng kasamaan para sa iba. Walang maaalipin kung walang magpapaalipin. Tandaan mong kinatatakutan ng mga taong ng api ang mga taong inapi. Nasa iyo na kung anong gagawin mo sa aking lilim. Ngunit kung magbago ka ng pasya, bukas ang aking tinutuluyan sa eskolta at buong puso kitang tatanggapin.
Simon, gusto mo bang pumalit kay Padre Camora? Maaari mong itaya ang iyong brilyante. Sige, bakit naman hindi? Ano naman ang itataya? Ano nga ba? Kabutihan namin bilang isang fraile. Ha? Anong nakakatawa? Ang kabutihan ay hindi nabibili gaya ng brilyante. Ganon, maaari niyo kong bayanan ng inyong pangako. Padre Sibila, sa bawat 5 bilang ay mangangako kayo'y hindi kikilala ng karalitaan at kababaang loob. At kayo, Padre Irene, ay sasabihin lamang ninyo na lilimutin ang kalinisang loob at pagtitipid sa sarili. Napakaliit lamang ng inyong kapalit sa aking mga brilyante. At kung sakaling kayo'y tuluyang matalo, nais ko sanang ipagkaloob sa inyo ang 5 utos. Una at pangalawa, pagpapakulong ng 5 buwan. Pangatlo, isang utos ng pagpapatapon. Pang-apat at panghuli, isang kagimbal-gimbal na pagpapabitay. Napakaseryoso niyo naman! Anong mapapalain niyo sa sinasabi ninyong kabutihan? Ang pagpapabitay o pagpapakulong, Senyor Simon? Para luminis ang bayan at maalis ang lahat ng masasamang binhi. Bakit naman kasi merong mga mararangal ng mga tulisan? Palagay nyo, kung ako ay mahuhulog sa inyong mga kamay, pakakawalan nyo ba ako ng walang kinukuhang kalahati o katiting ng aking mga alahas? Hindi masamang may mga tulisan sa bundok, sapagkat ang tunay na tulisan ay nasa bayan at syudad. Tulad mo! Tama! Katulad ko. Katulad natin. Aminin na kasi natin ang katotohanan sa isa't isa. Ang katotohanan na tayo mga tulisan din. Hindi nga lamang halata. Subukan kaya nating mamundo at manirahan doon. Tsak naman nanahimik ang bayang ito. At kapag nangyari yun, ang kamahalan ay matiwasay na makapaglalaro ng baraha at kailanmang hindi bubulabugin ng kanyang mga kalihim. Kumusta na si Kapitan Tiago? Malubha na ang kanyang kalagayan. Mahina na ang kanyang pulso at halos hindi na tumitibok ang kanyang puso. Wala na rin siyang kaganaganang kumain at kumalat na ang lason sa kanyang buong katawan. Ano mang oras, bukas o sa makalawa, ay maaari na siyang malugutan ng hininga. Katulad ng Pilipinas. Samantalang ang gabi, siya'y muling bumangon at hinanap niya ang kanyang tandang na may 3 taon ng patay. At ako'y napilitan na siya'y bigyan ng isang inahin. Makinig ka ba, Silvio? Mahalaga ang bawat sandali. Nakapagtatakang hindi mo binuksan ang pinadala kong libro sa'yo. Sa loob ng 1 oras ay sa aking lugyat. Sisiklabang sa revolusyon. Naihanda ko na ang lahat.
At nakatitiyak ako sa aking tagumpay. Kanino ka ba panig ba sa mga umabit sa'yo? O sa iyong bayan? Ginamit ko ang aking yaman at salapi upang mahulog sa mga kamay ko ang pamahalaan. Sa sandaling iyon ay nasa teatro ang mga namumuno sa bayang ito at naglilibang. Wala silang kamalay-malay sa isang napaka-ingranding panganib na magbabalik sa kanila sa pagiging abo. Magpasya ka, Basilio. Sasama ka ba sa amin? O ituturing mo kalaban, pati mga kasama ko? Ano ang maaari kong gawin? Napakadali lang, Basilio. Ikaw, ang mamumuno sa pangkat sa pagpasok ng kumbento sa Santa Clara. Kunin mo ang isang binibini bukod sa akin. Kapitan Tiago, ay ikaw lang nakakilala. Si Maria Clara? Oo, nais kong iligtas mo siya. Kaya ako nagbalik at bumuo ng revolusyon. Dahil naniniwala ako na sa pamamagitan lamang nito ay maaaring mabuksan ang kumbento. Nahuli na po kayo sa balita. Bakit? Patay na po si Maria Clara. Hindi na nga po naman po ganap na alas 6. Hindi! Buhay si Maria Clara! Nagdadahilan ka lang na sinasabi wala na siya! Sagutin mo ako! Buhay mo sinabi mo! Hindi! Totoo ang sinasabi ko! Patay na si Maria Clara! Ikang buhay sa tuwing ika'y hahagkan. Ilang araw na siyang may sakit at nagpunta ako sa kumbento para alamin ang kanyang kalagayan. Narito ang sulat ni Padre Salve na inihati di Padre Rene para ipalam ni Kapitan Tiago. Ang gabi, tila araw, ikaw ang taglay ng isang bituin, tanging pangarap sa Diyos ay hiling makapiling sa bawat sandali. Angin ang buhay sa tuwing ika'y hahagan. Anong ligaya sa tuwing ika'y mamasdan sa piling mo. Ang gabi, tila araw, ikaw ang
ipagkaloob kay Don Custodio ang buto ng manok. Malalaman natin kung anong proyekt mabubuo niya rito. Ang lumpiang inchik ay para naman kay Padre Rene. At ang tortang alimango ay para sa mga praile na binansagan ding torta ng mga praile. At ang huli naman, pansit nisado para sa pamalaan at sa bayan. Putrumpati ka ngayon din sa Dubal. Ilang siglo na ang kalupitan. Ilang dekada ng karasan. Binalot ng kaguluhan. Kro-kro, di nyo alam, no? Oh, ikaw naman! Kasama natin sila mula sa pagkabuhay hanggang sa pagkamatay. Palihim na tinatakpan ng ating pagkatao dahil sa ating mga aninong naghahanap ng kanyang paglalagyan. Tumigil ka, Pekson! Nais kong malaman nyo na pagdating sa usaping iyan, meron akong isang ginagalang. Hindi! Dahil buong buhay natin tayo ay nakakulong at makukulong dahil sa madilim na kinabukasan. Hanggang kailan ba tayo magpapaalila? Isagani. May maninindig! Sa sandaling iyon, ay nasa teatro ang mga namumuno sa bayang ito at naglilibang. Wala silang kamalay-malay sa isang napaka-ingranding panganib na magbabalik sa kanila sa pagiging abo. Pumunta ka ba ng sala-sala ng mga estudyante noong gabi? Malubhan noon ang kalagayan ni Kapitan Tiago. Kaya Mabuti at wala ka pala doon. Pero miyembro ka ba ng samahan? sa tingin ko hindi naman siguro. Pero nagbibigay lang ako ng ambag. Nasangkot po ba si Ginoong Simon? Wala naman siyang kinalaman dito. Ang mga tulisan po. Hindi. Ang mga estudyante lang ang nasangkot dito. Ano po ba talaga nangyari? May mga piskili din sa universidad. Hindi mo ba ito nalalaman? Para yun lang? Anong yun lang? Ibinimintang ito na kagagawa ng mga nagsama-samang estudyante. Hindi ito ang unang pagkakataong may mabibilanggong kabataan na alang-alang sa bayan. Bakit tayo matatakot? Sino kaya mga hangal na gumawa ng mga kaskin niyon? Sa ngayon, ang kailangan nating isipin na kung saan ang panganib ay nandoon tayo. Sapagkat nandoon
nagbigay sa atin ng karangalan. Dapat natin silang pasalamatan. Ngunit kung ito'y ikasisira ng ating samahan, kailangan nating kumilos para ipagtanggol ang ating samahan. Para sa akademya. Ikaw rin ba, Basilio? Nandito ako para damayan ka. Mabutit hindi mo na kami pinahirapan pa. May nabalitaan mo ba kayo tungkol kay Basilio? Wala pa naman. Bakit? Ayan lahat ang mga bilanggo. Iban kay Basilio. Usap-usapan sa Manila na ipapatapon naman siya sa Carolinas. Si Basilio. Umuwi na po tayo. Bumalik na tayo sa nayon. Aba, si Padre Camora lang ang makakatulong sa'yo upang makalain si Basilio. Gawin mo na lang ito, hindi lang para kay Basilio. May para na rin sa'yo. At sa iyong pamilya. Hindi kita pababayaan. O Iya! Anong kailangan mo? Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Padre Camora, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po akong palayain si Basilio. Kayo lang po ang maaari kong hinga ng tulong. Gagawin ko po ang lahat ng kahit anumang gusto niyong kapalit. Pagsisilbihan ko po kayo. Tumayo ka dyan, Iya. Hindi mo naman kailangan manilbihan. Saan naman yan? Saan naman ang tigil kong kapalit? Pagbigyan mo lang ako, sarili lang. Sige na, Iya. Sige na kasi. Simalaban ka na pala? Wala kang galang! Di ba sabi mo gagawin mo ang lahat ng kahit anumang gusto kong kapalit? Oh! Ito ang gusto ko huli! Ang gahasain ka! Wah! Ha! 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 Wah! Ha! 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 Kung ayaw mo, edi wag! Huli! Huli! Huli?
Siyempre, ayoko namang palampasin ang araw na to na may mabuhay sa kanilang dalawa. Dudumihan lamang ninyo ang aking pangalan. Mas mabuting pakinabangan na lang muna kayo bago itapon sa kawalan. Julie! Nandito lang pala kayo? Ginoong Simon, inaamin ko na po na ako isang masamang anak at kapatid. Dahil kinalimutan ko ang mga kaluluwang pinasalamat natin. Ngayon, handa na akong gumanti laban sa kasamaan. Hindi mo ako binirugas, Leo. Nagpapasalamat ako dahil binawi mo ang iyong pagkakabili. Binigyan mo ako ng bagong pag-asa at dahilan upang ipagpatuloy ang aking mga binabalak. Ang magsikat. Ang pasabog. Habang sila ay nagkakasiyahan, ilalagay ko ang ilawang ito sa kinaroroonan ng mga piling panauhin. Nagbibigay ito ng ibayong liwanag sa buong paligid ng pinagdarausan. Sa oras na ito ay lumabo pagkalipas ng 20 minuto at kapag may nagtaas na mitsa. Sasabog ito at lalamunin ng lahat ng na bumabalot sa kabahayang iyon. Wala na pala akong gagawin. Meron kang kailangan gawin. Lalabasan ng mga mamamayan sa pag-aakala sa tulutong pagkakas. Sa ngayon, ay hindi pa handa ang mga miyembro pupunta sa bahay ng Kinoga upang kunin ang mga baril. At ikaw, ang nais kong mabuno rito. Patayin ang lahat ng kalaban, pati na rin ang mga tumatanging kasapi ng ating revolusyon. Lahat? Oo, patayin ang lahat ng mga duwag, sapagkat ito ay magsisilang ng lahing maghina at alipin. Kailangan nating baguhin ang lahi. Ano, Basilio? Natatakot ka ba? Para saan ang buhay ng 20,000 mawawalan ng may dangal kumpara sa milyong sawing palad na may liligtas sa susunod na henerasyon? Sige, lalaban tayo. Wala namang malasakit ang mundong ito sa mga taong pati.
ka, Paulita. At ititigil ko tong kasal. Sa isip ko'y yakap ka pa. Sa isip ko'y walang iba. Mananatiling ikaw ang kapiling, kahit sa isip ko lamang. Mananatiling ikaw ang kapiling, kahit sa isip ko lamang. Mga kaibigan, mabuhay ang bagong kasal! Sa ganun, lahat ay masasawit. At mas mabuting umalis tayo sa lugar na ito. Na, umalis na tayo! Hindi! Kailangan ko makita si Paulita. Bukas. Iba na siya. Dagdag ito. May sa pilibustero. Sa puto ang Hindi pa ba tayo susulong? Hintayin muna natin ang hudyat ng pagsabog. Paano kung walang maganap na pagsabog? Susulong pa rin ba tayo? Baka hindi na natin makamit ang karapatang matagal na natin inaasam. Huwag tayong magpadala sa isang kalokohan! Pagpatuloy ang kasiyahan! Di ba ang mahulugan ng Marites and Paris? Ito patayin tayo lahat.
mga kasama, panahon na para ipaglaban natin ang ating mga karapatan. Ipaglaban natin ang ating karapatan! Sinong nagpadala ng lampara? Si Simon. Si Simon, nasigraso sa may ibarra. Ay, Diyos. Unahan ko sila. Hanapin ko sila! Paputok! Patayin ang mga pulisan! Barilin mo siya! Kung hindi, ikaw ang babaril ko! May nararamdaman ka ba kayong sakit, Ginoong Simon? Mawawala lang to. Sandali lang, maghahanap muna ako ng gamot. Senyor Simon, bakit yung ginawa to?
Huwag na po kayo mag-alala. Huli naman rin po ang lahat. Buhay man o patay, kailangan pa rin nila akong hulihin. Makinig na lang po kayo mabuti sa akin dahil wala nang panahon. Kailangan niyong malaman ang aking lihim. At nais kong sabihin niyo sa akin kung tunay nga ba ang Diyos. May lunas sa lason, Ginoo. Huwag niyo sayangin ang iyong oras. Ayoko mamatay ng tao ng aking lihim. Mapagpatawad ang Diyos, Ginoo. Nakikita niya ang iyong paghihirap. Sa kabila ng iyong pagkakamali, siya ang bumigaw ng lahat ng iyong mga pinapangarap. Maniwala ka, lahat ng ito ay may dahilan. Gusto ba ng Diyos na ang kapuluang ito ay magpatuloy sa kanyang kaawa-awang kalagayan? Naniniwala ako na hindi niya pinababayaan ang mga taong tumutawag sa kanya. Kung ganun, bakit niya ako pinabayaan? Sapagkat mali yung pamamaraan. Hindi lalaya ang bayan sa pamamagitan ng pagwasak ng pangarap ng iba. Kung gayon, nagkamali ako. Hindi ba't kasalanan ang ginawa nilang pamamahala? Bakit hindi na lang ako ang kanyang parusahan at ipagkaloob ang tagumpay sa bayan? Kailangan magtiis sa mga nilumupit upang higit na maging karapat-dapat sila sa pagkalinga ng Diyos. Anong dapat kong gawin? Magtiis at gumawa. Madali yung sabihin sa mga taong hindi nagtitiis. Anong klaseng Diyos ang humihingi ng ganung kasakit? Matapat at makatarungan ang Diyos. Huwag natin isisi sa iba ang ating kasawian. Manatili ka sana sa kailaliman ng karagatan na walang hanggan. Kasama ang Macorales at Perlas. Kung dumating ang isang panahon na kakailanganin ka para sa isang dakilang ngiti. Iluwa ka sana ng dagat sa pamamagitan ng utos ng Diyos. Diyan ka muna upang hindi maging sangkapan ng kabututan at upang hindi maging tagapagudyo ng kasakiman. Sinong nais mabot? Huli! Huli!
mo lang nagpapos! Hindi! Buhay si Maria Clara! Nagdadailan ka lang ng... Hindi! Sagutin mo ko! Sabihin mo sila!